Marshall, tingnan mo kung gaano kaganda kapag natapos ang mga commercial building na ipapagawa mo sa nabili mong lupa. Tingnan mo. Oo, Uncle Tommy. Maganda talaga ang lugar na yon. Ilang panahon na lang, makakapagbigay tayo ulit ng maraming trabaho sa mga taga rito. Pasalamat sila sa pagpupursige mo, Marshall. Ikaw ang boss na hindi gahaman at mas iniisip ang kapakanan na nakakarami. Ikaw ang mentor ko, Uncle Tommy. Ay, Nung namatay ang ama ko, ikaw na ang tumayong tatay ko. Ikaw ang pinakamagaling na assistant. syempre. I really learned a lot from you, Uncle. Kaya naging posible ang proyektong ito dahil na rin sa'yo. Kaya magiging matagumpay ang lahat ng to. Nasisiguro ko yan. Yes, magiging matagumpay ito. Pero, may isa tayong problema ha? May mga nagsasabing malas ang lupang yun. Natatanda mo yung malaking puno na gusto nating ipalis? Marami nagsasabing may sumpa ang punong yun. Nako. Sumpa? Oo. Siguro nasabi nila yon dahil na rin sa sobrang tanda ng puno na yon. Ano po ba ang aasahan natin? Maraming pamahiin ng mga Pilipino. Kung lagi tayong makikinig sa ganon, mahihirapan tayong umunlad. Hindi, Marshall. Makinig ka, ha? Yun, narinig mo ba yung mga balita nagkasakit yung mga tauhan ng construction ng kapartner nating kumpanya na nagtangkang putulin yung puno? Ha? Yung isa sa leader nila, parang nasira ang... nabaliw siya eh. Namaril na lang ng tauhan niya bago siya nagbaril ng sarili. Nagpakamatay. Matindi siguro ang problema niya, Uncle. Otherwise, hindi niya tatapusin ang buhay niya. Na-relate lang sa puno ang lahat ng yon. Yung huli tayong nagtrabaho bago mag-amok. Come on, Uncle. Hindi totoo ang mga sumpa. Ay, nako. Sige, kung yan ang sinasabi mo, wala akong magagawa talaga. Ang sa akin lang naman, para magkaroon tayo ng mas malawak na pag-unawa sa... Ay, excuse me, Uncle. Oy. Si Miriam. Tumatawag. Sige. Buti naman. Alam ko, naroon siya sa site ngayon eh. Oo. Okay. Sige. Hello, Miriam. Kamusta dyan? May problema ba? Hello, sir. Aalisin na sana yung puno dito kaso may isang matandang babae na biglang nagwala. Sabi niya kapag inalis daw natin ang matandang puno, pagsisisihan natin. Mamalasin daw tayo at maraming mamamatay. At naniniwala naman kayo? Ay, kailangan maalis na ang punong yan. Paano tayo makakapagtayo ng mga building kung nariyan yan? Sige, ako nang bahala. Basta hintayin niyo ako dyan. Diyos ko, hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Kung gusto niyo ng tahimik na buhay, huwag niyong galawin ng puno. Magsisisi kayo. Ale, pakiusap po. Tama na ang pag-ieskandalo niyo. Hindi niyo mapipigilan ang pagbabago lalo sa lugar na to. Ayun yung babae. Guards! Sir! Siguraduhin yung hindi na siya makakabalik sa lugar na to. Para makabala. Maliwanag ba? Yes, sir. Maliwanag po. Kami po bahala. Ma'am, sumama na po kayo sa amin para masimulan na po nila ang gagawin nila, ha? Sumama na po Bitawan kayo. niyo ako. Hindi po. Ano bang gagawin niyo sa akin? Pakawalan niyo ako. Hindi po pwede. Makinig kayo sa akin. Habang hindi pa huli ang lahat. Ma'am, halika na. Ang punong yan ang pumaprotekta sa lugar na to. Huwag niyong pakawalan ng demonyo. Tama na, ma'am. Sumama Wag! kayo sa amin. Ma'am, halika na. Sumama ka na. Ikaw, Hindi ako magsasalita, ma'am. ikaw ba ang bago may-ari ng lupang ito? Hindi po ako siya. Ikaw ba ang nag-uutos sa kanila? Tandaan mo, kapag itinuloy mo ang balak mo, mamamatay ka! Mamamatay ka! Ma'am. Guards, ano pang ginagawa niyo? Ilayo niyo na rito yung matandang babae na yan, Opo, sir. ma'am. Opo. I mean, Marshall, okay ka lang ba? Wag mo intindihan ang sinasabi ng matanda. Hindi ko iniisip yung sinasabi niya, Miriam. Kayo lang ang mapagpaniwala. Sino bang maniniwala sa isang homeless na matandang babae? Halata namang sinisilungan lang niya yung punong yan. Kaya ayaw niyang ipaputol. Ay, pagsisisihan niyo to! Pagsisisihan niyo! Miriam, pakitawagan si Uncle Tommy. Gusto kong ituloy na ang pagputol sa malaking punong yan habang nandito ako. Para siguradong maalis na yan ngayon. Ihanda na ang lahat ng kagamitan. Miriam? Sige, tatawagan ko na siya ngayon. Ano? Hindi nila itinuloy ang pagputol ng puno dahil nung puputulin na, bigla na lang sumama ang panahon.
Kaya natakot na sila? Hindi naman sa ganun, Marshal. Ang sinabi nila, pahuhupain lang nila yung buhos ng ulan. Bigla na lang kasi lumakas eh. Kaya siyempre, sisilong muna sila sa quarters nila. Itutuloy na lang nila ang pagputol kapag tumila na ang ulan. Ang mabuti pa, Marshal, bumalik na tayo sa opisina. May meeting ka pa mamaya. Hindi pwede i-cancel yun. Tama si Miriam, Marshal. Sundin mo ang sekretarya mo, ha? Napakaganda pa naman ang bunga pa ng buhok. Huwag ka mag-alala, ha? Ako nang bahala rito. Sisiguruhin kong maalis natin ang punong yan ngayong araw, okay? Putulin ang puno. Putulin ang puno. Marshal, Putulin. saan ka pupunta? Ang lakas ng ulan, mababasa ka dyan, Marshal. Putulin. Sandali. Wait, teka, sandali. Ito yung payo. Ano ka ba? Puno. Putulin ang puno. Ay, Putulin ang puno. Diyos ko, ano pa nangyayari kay Marshal? Bakit parang wala siya sa sarili niya? Ang lakas ng ulan at hangin pero baliwala lang sa kanya? Ha? Kinuha ni Marshal ang chainsaw? Ano? Putulin ang puno. Sinimulan na niyang putulin ang puno. Putulin ang puno. Putulin ang puno. Diyos ko, umuga ang lupa. Puno. Teka, lumilindol. Putulin ang puno. Marshal! Ang puno. Marshal, tama na yan! Ano ba nangyayari sa'yo? Tigilan mo na yan, Marshal! Tumahimik ka! Kailangan maputol ang punong ito. Diyos ko, Kailangan! ano nangyayari sa'yo? Bigla na lang siya nawala ng malay. Si Marshal! Si Marshal, tulungan niyo ako! Tulong! Marshal, kumusta ang pakiramdam mo? Uncle Tommy, medyo masakit pa ang ulo ko. Pero hindi ko alam kung anong nangyari. Bakit ba ako nandito? Si Miriam, nasan siya? Ang huling naaalala ko, niyaya niya akong bumalik sa opisina. Hindi ka na nakapaghintay na maputol ang puno. Hindi mo ba maalala na kahit napakalakas ng ulan, kinuha mo yung chainsaw? Sinimulan mo putulin yung matandang puno eh. Paulit-ulit mo sinasabi, eto, ganito, tingnan mo ako. Putulin ang puno. Yung ganun ka. Para kasi sinapian ng kung ano eh. Ang tigas ng ulo mo. Yung ulo mong yan, ang tigas. Hindi ka nakayanig. Ay, wala akong maalala dyan sa sinasabi mo. Alam mo bang natakot si Miriam sa'yo kanina? Pinigilan ka niya dahil nag-aalala siya sa'yo. Pero sininghalan mo raw siya at gigil na gigil ka na para bang sinasapian ka ng kung anong masamang espiritu eh. Yun ang Ginawa ko yun kay Miriam. Oo, ginawa mo. Sigurado nasaktan mo yung damdamin niya dahil doon. Kaya, ang mabuti pa ha, paglabas mo dito, yayain mo siyang magbakasyon ha, para makabawi ka. Bawian mo. Hindi mo lang naman sekretary si Miriam eh. Girlfriend mo rin siya ng maraming taon na, ha? Oo, Uncle Tommy. Gagawin ko yan. Dapat. Pero, nasan nga pala si Miriam? Nasa Senado. Ay, hindi. Iba pala Miriam yun. O tsaka wala. Nandito siya kanina eh. Pero dahil ako nagpunta sa meeting mo kanina, siya na muna ang nagpunta sa construction site. Alam mo ba ang balita? Ha? Oh. Nung naalis na yung malaking puno at nagukay na sila sa lupa, Oh, may nahukay silang kabaong. kabaong. Oo, kabaong. Isang napakalumang kabaong. Tingin nila, 100,000 taon na yun at nakabaon doon. Ipinalagay ko muna yun sa bodega. Kapag okay ka na at gusto mo makita, sasamahan kita, ha? Sabihan mo lang ako. Bitawan niyo ako. Anong gagawin niyo sa akin? Pakawalan niyo ako. Makinig kayo sa akin habang hindi pa huli ang lahat. Ang punong yan ang pumuprotekta sa lugar na to. Huwag niyong pakawalan ng demonyo. Huwag! Ikaw ba ang bago may-ari ng lupang ito? Ikaw ba ang nag-uutos sa kanila? Tandaan mo, kapag itinuloy mo ang balak mo, mamamatay ka! Mamamatay ka! Bakit ba lagi ko naaalala yung sinabi ng matandang babaeng yun? Hindi ko siya dapat iniisip. Pero ewan ko ba? Ay, mula nung naputol ang puno at may nahukay na lumang kabaong, lagi na akong dinadalaw ng mga masasamang panaginip. Nagkataon lang kaya yun? Marshal, bakit ang tahimik mo? May problema ba? Wala. Iniisip ko lang kung paano ako makakabawi sa'yo. I just want to make it up to you. Okay lang. Sekretary mo ako.
At ang usapan natin, pagtrabaho, trabaho. Walang personalan. Okay lang sa akin ang mga nangyari. Ang hindi okay ay ito. Ang alin? Itong pagpunta natin sa bodega para silipin yung nahukay na kabaong. Marshall, wag na. Baka tama yung sinasabi ng matandang babae. Baka may demonyong nakakulong sa kabaong. Baka mapahamak pa tayo. Miriam, hindi natin alam kung anong laman ng kabaong. Hindi tayo dapat matakot. Hindi natin alam, baka kayamanan yung nasa loob nun. Kayamanan na mas magpapayaman pa sa atin. Kaya kailangan makita ko yon. Kung natatakot ka, dito ka na lang. Ako na lang ang papasok sa loob ng bodega, okay? Marshall, pero... Bubuksan ko ang kabaong. Bubuksan ko ang kabaong. Bubuksan ko ang kabaong. Marshall, Buksan, anong nangyayari sa'yo? Parang wala ka na naman sa sarili mo. buksan ko ang kabaong. Marshall! Huwag ka nang pumasok sa bodegang yan, Marshall! Kailangan ko siyang palayain. Kailangan ko siyang... Marshall! Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mong buksan ang kabaong. Hindi natin alam kung anong nilalang ang pwedeng makalaya dyan. Pwede ba makinig ka sa akin, Marshall? Marshall, makinig ka! Marshall! Ano bang nangyayari sa'yo, Marshall? Bakit parang hindi mo ako naririnig? Bakit nakatingin ka lang sa akin ng masama? Baka totoo ang sinasabi ng matandang babae tungkol sa sumpa ng puno. Miriam, ano ka ba? Nagbibiro lang ako. Bakit ba sobrang seryoso mo? Don't tell me, naniniwala ka na talagang may demonyo sa loob ng lumang kabaong na to. Hindi natin alam. Hindi natin kailangang maniwala, Marshall. Basta, huwag mong galawin ang kabaong na yan. Hintayin mo ang mga tauhan mo. Alam kong boss ka namin, pero girlfriend mo na ako bago pa kita naging boss. Wala tayo sa opisina, kaya makinig ka naman sa akin, oh. Sige na. Okay. Huwag ka nang magalit. Hindi ko bubuksan yung kabaong. Pero gusto kong tingnan yung detalye. Kahit hindi natin lapitan ang kabaong, makikita mo na may makapal na kadenang nakapulupot dito bilang lock. Hindi ko yan mabubuksan. At kung may nakakulong man sa loob, hindi rin siya makakakawala. Hindi mo dapat pakawalan kung ano man ang nasa loob ng kabaong. Kahit anong mangyari. Kahit akitin ka pa ng espiritu na yun o pangakuan ng anuman, tandaan mo yan lagi. Pangakuan? Ano? Tutupad ng hiling na parang genie? Miriam, iba na ang panahon ngayon. Tingnan mo, sobrang luma ng kabaong na to. Gawa sa maitim na kahoy. Ang mga kadenang bakal naman, nakakakilabot ang tunog pag gumagalaw. Ang ibabaw ng kabaong may disenyong mga bungo at mga simbolo ng kamatayan at tila sumusulyap ng mga mata. Marshall, ano ba? Tama na. Tingnan mo, may mga bakas ng natiyong dugo sa paligid ng kabaong. Marshall, tama na nga! Lumayo ka na dyan sa kabaong at huwag mo yung hahawakan. Umalis na tayo dito. Ayoko na dito. Kinikilabutan na ako dito, Marshall. Oo na, sige na. Umalis na tayo. Pumunta na lang tayo sa lugar kung saan tayo pwedeng mag-enjoy. Hindi ako nag-enjoy. Ewan ko ba? Kahit kasama ko si Miriam, lagi ko na lang naiisip yung tungkol sa lumang kabaong. Pakiramdam ko may tumatawag sa pangalan ko. Mga bulong na nakakakilabot. Ay, makaligo na nga muna para makapagpahinga na. Anong ingay yun? Ang alam ko, wala dito sa bahay si Aling Anang na mayordoma ko dito. Ang mga kasambahay naman, umuwi pagsapit ng 5:00 ng hapon. Marshall, palayain mo ko. Ikaw lang ang makapagpapalaya sa akin. Palayain mo ko! Yung boses na yun, parang narinig ko na dati ang boses na yun. Lumakad ka, Marshall.
Sundan mo ang tinig ko. Puntahan mo ko ngayon, Marshal. Bakit kusa akong gumagalaw kahit ayoko? Ha? Hindi ko makontrol ang sarili ko. Halika. Parang sumusunod ako sa sinasabi ng boses na yon. Sige lang, Marshal. Lakad pa. Lakad. Lumalakad ako. Papunta sa guest room. Ha? Diyos ko. Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko? Anong nangyayari? Bakit nandito yung kabaong iniwan ko sa bodega ng construction site? Bakit nandito to sa bahay ko? Anong gagawin ko rito? Gumagalaw na mag-isa yung kabaong. Parang may kung anong laman sa loob nito na gustong lumabas. Pakawalan mo ko, Marshal. Pakawalan mo ko. Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Bakit lagi ko naririnig ang boses mo kahit di kita nakikita? Sino ka? Magpakita ka sa akin! Ako ang makapangyarihang nilalang na kailangan mong palayain, Marshal. Ako magbibigay ng swerte sa iyo. Ako ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Kaya palayain mo ko. Tumigil na sa paggalaw ang kabaong. Pero may itim na usok na lumalabas mula sa loob nito. May punyal na biglang lumutang sa ere at papunta sa akin. Aray! Hiniwa ng punyal ang palad ko na parang sinisipsip ng itim na usok ang dugong tumutulong mula sa sugat ng palad ko. Bakit? Bakit kusang naaalis ang mga kandado at kadena sa kabaong? Sa wakas, pagkaroon ng libu-libong taon, makakalaya na ako. Makakalaya na ako! Boss Marshall? Boss, si Joy to. Nandyan ka ba sa loob? Si Joy. Ang apo ng katulong kong si Aling Anang. Anong ginagawa niya rito? Makikita niyo yung kabaong. Pati ang pagdurugo ng palad ko. Boss Marshall, sabi na nga ba nandito ka eh. Kaya siguro nag-day off si Lola Anang dahil gusto mo akong masolo. Ikaw talaga ah. Teka boss, ba't ganito ang ambience? Parang hindi maganda. At ano ba yung amoy na yun? Ay, boss! Ba't bigla mo akong kinabig? Ay, biglang sumara ang pinto. Gusto mo talaga ako masolo, no? Mas gusto mo talaga ako kaysa dun sa nobya mong manang. Ay naku, ikaw talaga, Marshall. Buti at dumating ka sa tamang oras, Joy. Alam mo bang kailangan kita ngayon? Nauuhaw ako sa iyo. Ay, ako rin. Miss na kita. Wait ano ba tong nandito sa guest room mo? Parang kabaong. Ang weird. Don't tell me gusto mong humiga ako rito at dito tayo alam mo na, di ba? Teka, ba't ganyan ka makatitig? Kanina mo pa hawak ang leg ko, ah. Medyo mahigpit ang hawak mo. Hindi na ako makahinga. Marshall! Ano naman yung kaninong nakasala sa akin? At tinataso ko! Hindi ko makahinga, Marshall! Walang pa yan, Joy. Ibibigay mo sa akin ang lahat sa iyo. Pandugo mo at buong kalamnan. Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba, Marshall? May mga aninong hugis patayin na naglalabasan sa katawan mo. At papalapit sila sa akin. Sumigaw ka pa! Parang musika sa pandinig ko ang sigaw mo. Ang dugo mong tumutulo sa kabaong na ito ang tuluyang magpapalaya sa akin! At ngayon, ang katawan ng babaeng ito ay madudurog ng tuluyan sa loob ng kabaong na ito. Ang lahat ng ito
ay nagpapalakas sa akin! Hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi ako nakatulog dahil naaalala ko yung karumal-dumal na nangyari kay Joy kagabi. Patay na si Joy nang makita ko siya. Nasa loob siya ng kabaong at naliligo na sarili niyang dugo. Putol-putol din ang katawan niya at halos humiwalay ang ulo sa leeg. Anong gagawin ko? Baka hanapin ni Aling Anang si Joy sa akin. Marshal, nakikinig ka ba sa akin? Hindi ka ba natutuwa sa good news na sinabi ko? Ha? Marshal! Sorry, Uncle Tommy. Ano nga ulit yun? Ang sabi ko, napakaswerte mo talaga sa negosyo. May project na naman na binigay sa atin. At tingin ko, sa'yo rin ibibigay ang trabahong hindi magawa-gawa ni Mr. Lee. Swerte nga yata natin yung kabaho na nahukay natin eh. Mukhang yayaman ka ng gusto dahil doon ah. Swerte nga ba yung kabaong na yun? Panalo. Kung ganun, kung kakausapin ko ulit yung demonyo, baka kaya niyang ibigay sa akin lahat ng yaman na gusto ko. Mapapakinabangan ko pala siya talaga. Nawawala ang kabaong sa bodega ng construction site? Hindi mo ba yun ipapahanap? Kung nawawala yun, hindi mabuti nga. Hindi ba sabi niyo may sumpa yun? Kaya bakit pa natin hahanapin? Oo nga. Pero dapat ihulog yun sa kailaliman ng dagat o di kaya ibaon sa lupa. Sorry, Miriam. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo na nasa bahay ko ang kabaong na yun. Baka mapahamak ka pa. Uy, ano? Natutulala ka na naman dyan. Hayaan mo na yun, Miriam. Sabihin mo na lang sa akin ang issue tungkol sa matandang naninira sa akin. Si Mr. Lee. Tungkol kay Mr. Lee, ano pa nga ba? Hindi talaga siya papayag na ikaw na mas bata sa kanya ang pagpapasahan ng trabahong hindi niya magawa ng matino. Hindi lang alam ni Mr. Lee ang sinasabi niya. Hindi niya pa ako kilala. Hindi niya alam kung sino ang kinakalaban niya. Ganito na lang, Miriam. Padalahan mo ng imbitasyon si Mr. Lee para makapag-usap kaming dalawa. Sigurado ka ba, Marshal? Mapagpanggap si Mr. Lee. Huwag kang magpapadala sa mga sasabihin niya sa'yo, ha? Oo naman. Ako nang bahala sa kanya. Marshal, bakit dito mo ako inimbitan sa bahay mo? Marami naman restaurant. May binabala ka masama sa akin, no? Ha? Mr. Lee, palabiro ka pa rin. Wala akong binabalak na masama. Kaya kita niyaya rito dahil may gusto kong ipakita sa iyo. Ipapakita? Ay, gusto ko yan. Ang kabaong na nahukay nyo sa lupang tinatayuan ngayon ng building. Yan ba? Oo. Okay. Nandito sa bahay ko ngayon yung kabaong na yun. Sa katunayan, yun ang nagbibigay sa akin ng swerte sa negosyo. Totoo ba sinasabi mo, ha? Ay, kung kanon, pakita mo sa akin kabaong. Pakita mo. Mr. Lee. Sige. Hindi ako madamot. Ipapakita ko sa iyo. Yan. Gusto ko rin na swertihin ka sa mga negosyo. Ayan, negosyo. Yan ang maganda, ha? Ano magiging kapalit, Marshal, ha? Ang isang businessman na tulad mo, tuso yan, ha? Hindi ka basta papayag, wala kapalit, ha? Alam ko yan, Pinag-iisipan ko pa ang pwedeng maging kapalit. Yan. Sa ngayon, patutunayan ko muna sa iyo na totoo ang mga sinasabi ko. Aha. Halika, doon tayo sa guest room. Sa guest room. Sige. Sige. Nandito na tayo. Ayan. Ito ang sinasabi ko sa iyo, Mr. Lee. Ang isinumpang kabaong. Uy. Mula nang sinilip ko ang loob niya, dinagsana ng swerte ang negosyo ko. Hayaan mong hawakan ko rin to, ha? Hawak. Luma na ang kapaong na to, ha? May kakaiba amoy, ha? Amoy ng nabubulok na lupa. Yung disenyo parang nakaluma, Napakaluma.
Pati yung hipo sa kabaong, naku, parang may kung anong pwesa gusto ko higupin eh. Ha? Ano pang hinihintay mo, Mr. Lee? Silipin mo na yung loob ng kabaong para swertehin ka na rin sa negosyo. Oo, sige. Aalisin ko na takip nito, pero... teka, ha? Sandali, ano ito nasa kilid? Parang dugo. Oo, dugo nga, dugo. Sariwa, dugo. Sariwa. Ano ibig sabihin nito, Marshal? Ha? Ano nangyayari? Bakit pa tayo hindi ilaw? Ha? Marshal! Ha? Ano yung itim na anino lalalabasan sa kabaong? Ha? Ang mga aninong ito ay mas matalim pa sa mga kutsilyo, Mr. Lee. Tingnan mo kung paano tutusukin ng mga anino ang katawan mo. Naisip ko na ang gusto kong kapalit, Mr. Lee. Yun ay ang walang kwenta mong buhay. Bubulokin kita sa loob ng kabaong na yan. Diyan ka nababagay. Uncle Tommy, sinadya mo pa ako rito para lang sabihin ng walang kwentang balitang yan? Marshal, seryosong bagay ito eh. Ilang araw nang nawawala si Mr. Lee at dadawit yung pangalan mo sa huling mga taong nakausap na kasama niya. Nagkausap kami ni Mr. Lee sa opisina niya. Naghiwalay na kami pagkatapos noon. May nakakita ba sa amin na magkasama sa ibang lugar? Wala naman, di ba? Wala nga, pero ewan ko eh, may pakiramdam ako na meron kang hindi sinasabi sa akin, Marshal eh ha? Sabihin mo Bumalik na muna kayo sa opisina. Ay. Gusto ko munang magpahinga dito sa bahay. Ay, sige. Bahala ka, sige. Alis na ako. Sir Marshal, gusto ko sana kayong makausap. Gusto mo akong makausap? Aling anak? Tungkol saan? Sa apo kong si Joy. Nawawala siya at baka alam mo kung saan siya nagpunta. Si Joy? Nawawala? Wala akong idea kung nasaan siya, aling anak. Pero pag-usapan natin. Baka may maitulong ako. Nandito na ako sa bahay ni Marshal. So, sorpresahin ko siya. Nasaan kaya siya? Teka, may naririnig ako nag-uusap. Kausap yata ni Marshal si Aling Anang. Sir, alam kong malaki ang pagkakagusto sa'yo ni Joy. Ilang beses ko siyang nahuling lumabas ng kwarto mo pero wala kayong narinig sa akin, sir. Ngayong ilang araw nang hindi umuwi si Joy, kailangan na kitang tanungin. Ano bang sinasabi ni Aling Anang? Aling anak, may girlfriend ako. Parang kapatid ko lang si Joy. Sir, nagpakita sa akin si Joy sa panaginip ko. Umiiyak siya at duguan. Humihingi siya ng tulong. Nasa loob siya ng isang kabaong, sir. At alam ko na may itinatago ka sa guest room. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Pero sige, pwede mong puntahan yung kabaong na sinasabi mo. Hanapin mo ron si Joy, kung yun ang paniniwala mo. Kahit hindi mo sabihin, sir, gagawin ko yan. Anong kabaong? Nandito sa bahay ni Marshal yung kabaong? Teka, pero paano? At bakit hindi niya sinabi sa akin? Susundan ko nga silang dalawa. Aalamin ko kung anong nangyayari dito. Si Aling Anang yun ha. Diyos ko, si Aling Anang nga. May mga itim na parang usok na nakatusok sa buong katawan niya. Dumudugo ang buong katawan niya. Iyan ang napapala ng mga pakialambero. Ngayon, magsama na kayo ng apo mo sa impyerno.
ikukulong ko rin ang kaluluwa mo sa kabaong ito. Sino yan? Sino yan? Kailangan ko makaalis dito. Kailangan ko makaalis agad. Saan ka pupunta, Miriam? Nagmamadali ka yata. Marshal, Sabi ko, saan ka pupunta? Diyos ko, baka patayin din ako ni Marshal. Dahil mukhang nasaniba na siya ng demonyong nasa kabaong na yun. Bakit ba namumutla ka? May problema ka ba? Wala. Biglang sumama yung pakiramdam ko eh. Uuwi na muna ako ha. Kung masama ang pakiramdam mo, bakit hindi ka na lang dito magpahinga? Hindi ba inaantok ka? Matulog ka muna. Teka, bakit bigla ako inantok? Sobrang bigat ng talukop ng mata ko. Parang matutumba ako. Marshal, ano pang hinihintay mo? Dali mo na sa kwarto ang babae yan. Ialay mo na siya sa akin. Tandaan mo, kung gagawin mo ang gusto ko, darating ang swerte sa negosyo mo. Hindi. Hindi ko to kayang sikmurain. Huwag mo sasaktan si Miriam. Kung hindi, ibabaong ko uli ang kabaong mo sa pinakamalalim na hukay. Wala ka namang pagpipilian, Marshal. Kailangan ko pa ng maraming kaluluwa para tuluyan ako makalaya. Mga kaluluwa na tumatangis dahil sa kanilang sinapit. Hindi. Hindi ko pwedeng saktan si Miriam. Kailangan mabawi ko ng tuluyan ng katinoan ko para hindi ako maging sunod-sunuran sa demonyo. Mas malakas ang isip ko sa demonyo. Mas malakas ako sa demonyo. Anong ginagawa mo, Marshal? Huwag mo akong kalabanin. Magsisisi ka. Kailangan masugatan ko ang sarili ko. Huwag! Hawakan ko ng punyal. Huwag! At kailangan hiwain ko ang braso ko. Marshal, huwag! Miriam, bakit ganyan? Parang sinisipon ka. Ba't ganyan ang itsura mo? Napapansin ko matamlay ka nito mga nakaraang araw. Si Marshall naman, kung kailan maraming trabaho sa opisina, saka naman naglalagi sa bahay niya. Nag-away ba kayo? Hindi kami nag-away, Uncle Tommy. Pero may malaking problema. Hindi sa relasyon namin, kundi mismo kay Marshall. Problema? Anong problema? Hindi niyo po ba napapansin? Hindi. Simula nung inalis natin yung puno sa may construction site Oh, at may nahukay na kabaong doon, nag-iba na si Marshall. Parang hindi na siya si Marshall. sino na siya? Miriam, linawin mo yung sinasabi mo. Hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan eh. Totoo ang sinasabi ng matandang babae tungkol sa puno. Totoong may nakakulong na demonyo sa kabaong. May demonyo sa loob ng kabaong, Uncle Tommy. Sigurado akong yun ang sumasanib kay Marshall para pumatay ng mga tao. Ano ka? Pumatay? Miriam, matinding akusasyon na sinasabi mo. Nakita ko si Marshall. Pinatay niya yung katulong niya sa bahay. Ha? Si Aling Anang. Si Anang? Oh, Oo. Katawan ni Marshall ang gumawa. Pero alam kong demonyo ang totoong may kagagawa. teka, ano bang sinasabi mo, Miriam? Kitang-kita ko kung paano lumabas ang parang mga anino sa iba't ibang parte ng katawan ni Marshall. Mga aninong parang sibat at kutsilyo sa talim. Nagkabutas-butas ang katawan ni Aling Anang nung tumama sa katawan niya mga yun. Ano? Si Joy. Yung apo ni Aling Anang. Oh. At si Mr. Lee. Oh. At iba pang mga businessman na nakausap ni Marshall. Nawawala sila ngayon. Kinakain sila ng demonyo sa kabaong. Maniwala ka sa akin, Uncle Tommy. Teka, ano ba ito? Anong gusto mong gawin natin? Kailangan tulungan natin si Marshall na makalaya sa demonyo bago mahuli ang lahat. Yung matandang babae sa construction site, kailangan makita natin siya. Kailangan makausap natin siya.
Alam ko nga hanapin niyo ako. Pero sinasabi ko sa inyo, wala na ako may tutulong pa. Lalo na ngayon na sinimulan na ng demonyong nakakulong sa kabaong ang pagpatay. Sigurado akong nag-iipon siya ng mga kaluluwa para palakasin ang sarili niya. Aling Adele, bakit ba may demonyo sa kabaong na yun? Daang libong taon na ang nakakaraan. Ang lugar ng construction site na yun ay isang sagradong lugar at tanging makakapigil sa kasamaan ng isang makapangyarihang demonyo. Sakim ang demonyo. Naimpluwensyahan na niya ng gusto ang mga taong nagpalaya sa kanya. Aling Adele, paano namin mapipigilan ang demonyo? Paano namin maliligtas si Marshall? Sabihin niyo po sa amin. Wala nang ibang paraan. Kailangan maikulong niyo na muli ang demonyong yun sa kabaong niya at ibaon sa kailaliman ng lupa o itapon niyo sa gitna ng dagat. Kung gusto niyo pang maputo ng kasamaan, gawin niyo ito habang hindi pa tuluyang maangkin ng demonyo ang katawan ng kasama niyo. Busy si Marcel ngayon sa opisina kaya nagpasya akong puntahan ang bahay niya habang wala siya rito. Gusto ko makita ang kabaong na yun. Kailangan bigyan din ako ng swerte ng kabaong na yun. Teka, eto. Ito na siguro yung guest room na sinasabi ni Miriam. Ito na yun. Teka, ano ito? Bakit ganito? Punong-puno ng usok ang kwarto. Ikaw na tao may masamang balak. Halika rito, lumapit ka. May aalok ako sa'yo na sigurado magugustuhan mo. Sino ka? Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Lumabas ka rito, magpakita ka! Ikaw ang may kailangan, kaya ikaw ang lumapit. Halika rito. Kikilos ka at gagawin mo ang gusto ko. Halika. Hindi ko mapigilan gumalaw ang katawan ko. Ano ito? May mga itim na anino na parang galabay na umahatak sa akin. Papalapit dun sa kabaong. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulong! Kahit natatakot ako kay Marshall at sa demonyong sumasanib sa kanya, titibayan ko pa rin ang loob ko. Hindi ako magpapahalata o matatakot. Kailangan kong tulungan si Marshall. Miriam, paki-confirm na lang lahat ng appointment ko kay Mrs. Luna. Sabihin mong pwede kaming magkita kung gusto niya. Marshall? Teka, anong nangyayari sa'yo? Okay lang ako. Ewan ko ba? Pakiramdam ko, parang pinipiga ang dibdib ko. O sige, magpahinga ka na muna. Parang may nakikita ako sa isip ko. Parang nasa panganib si Uncle Tommy. Kung totoo ang nakikita ko sa isip ko, lumapit siya sa kabaong. Kung nangyari nga yun, hindi na siya makakaligtas. Alam kong matagal nang may inggit sa akin si Uncle Tommy. Kaya okay lang na patayin siya ng demonyo. Marshall, yung sakit na nararamdaman mo, baka iba na yan, ha? Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Kasi ang ano ko... Uncle Tommy? Teka, bakit parang gulat na gulat ka? Ha? Ano, ako lang to. Kung napunta siya sa bahay ko, bakit nandito pa siya? Bakit buhay pa siya? Marshall, bakit ka ba nagkakaganito? Kanina ka pa wala sa mood. Madami pa tayong gagawin. Eto at nagpapaalam ka ng uuwi. Ano ba talagang problema mo? Kahit sabihin ko sa iyo, Miriam, hindi mo maiintindihan. Bakit hindi ko maiintindihan? Kilala mo ko. Kaya kong intindihin ang lahat sa'yo. Alam ko kung ano ang mga nangyayari sa'yo, Marshall. Kaya sobrang natatakot ako para sa'yo. Alam mo ang... Narinig kong nag-uusap kayo ni Aling Anang. Alam ko kung ano ang nangyari sa kanya. At muntik na ring manganib ang buhay ko pero
Hindi mo hinayaang mangyari yun dahil kahit alam ko na sumasanib sa'yo ang demonyong yun, nanaig pa rin ang katinuan mo. Kung alam mo pala ang tungkol sa demonyong yon, dapat alam mo rin na kapalit ng mga buhay na kinukuha niya ay ang walang hanggang swerte na papasok sa negosyo natin. Hindi ka ba masaya para sa akin, Miriam? Para sa atin. Kilala na tayo sa business world. Hindi magtatagal. Mas yayaman pa tayo. Marshall, dati nang okay ang negosyo mo kahit wala nang tulong ng kasamaan. Please, itigil mo na ang paggamit ng kapangyarihan ng demonyo. Huwag mo nang iasa sa demonyo ang swerte mo sa negosyo. Akala mo, nagagamit mo ang demonyo, pero ikaw ang ginagamit niya. Hindi mo naiintindihan. Makinig ka sa akin, Marshall. Tatapusin na natin ang kasamaan ng demonyong yun. Ibabalik natin ang demonyong yun sa lugar kung saan siya nararapat. Miriam, sigurado ka bang nakausap mo si Marshall at pumayag siyang tapusin ang kaugnayan niya sa demonyong yun? Opo, Uncle Tommy. Nakapagdesisyon na si Marshall na kaya nating paunlarin ang negosyo niya kahit walang tulong ng kasamaan. Pero ang sabi ni Aling Adele, kailangan ikulong natin ang demonyo sa kabahaw niya at saka ibaon sa lupa o itapon sa dagat. Ay, paano natin gagawin yun kung ang demonyo nakatira na ngayon sa loob ng katawan ni Marshall? Ha? Hindi ba ang ibig sabihin nun, kailangan nating isama si Marshall sa pagbabaon sa demonyo? Kinausap ko si Aling Adele at may alam siyang paraan kung paano makukulong ang demonyo sa kabaong na hindi kasama ang katawan ni Marshall. Ay, kung ganun, paano? Malalaman ko kapag tumawag si Aling Adele. May ibibigay siyang likido. Likido? Yung... Teka, baka si Aling Adele na tong tumatawag. Ba't hindi mo sinagot yung tawag niya? Huwag na. Usapan lang naman namin na mag-miss call siya pag nasa simbahan na siya. Oras na para sunduin natin siya. Tapos puntahan natin si Marshall sa bahay niya para tapusin ang kasamaan ng demonyo. Teka, yung likido, gusto ko yun eh. Yung likido, yung tungkol doon, anong likido yun? Sa sasakyan ko na lang ipapaliwanag, Uncle Tommy. Halina kayo, sunduin na natin sa simbahan si Aling Adele. Ako na magmamaneho. Sa sasakyan mo, ilalabas yung tungkol sa likido? Sige, kung ganun makakaligtas si Marshall, paano mapupunta sa akin ang lahat ng meron siya? Ako naman talaga naghihirap sa mga negosyong yun. Ako lang. Sagabal ang babaeng yan sa plano mo, Tommy. Burahin mo na siya sa mundong ito. Patayin mo na siya, Tommy. Patayin mo! Tama. Buburahin ko na si Miriam sa mundo para hindi na niya matulungan si Marshall. Kukunin ko ang baril na dala ko. Nasa pouch na bitbit ko. Ito. Ay, Uncle Tommy, halina ho kayo. Nandiyan na. May kinuha lang ako. Ito yung kinuha ko. Tingnan mo. Ha? Bakit ba, Uncle Tommy? Ito, Miriam! Manahimik ka na, babae ka. Masyado ka na maraming nalalaman. Aling Adele, halika na. Sumakay ka na. Nasaan si Miriam? Ang usapan namin ay siyang susundo sa Hindi, akin. busy siya. Nauna na siya sa bahay ni Marshall. Hindi nga niya nabilin sa akin yung tungkol sa likido ibibigay mo eh. Gusto ko malaman ang tungkol doon, yung likido. Bakit ko naman kailangang sabihin yun sa isang kalaban? Hindi ba't nasa katawan mo ngayon ang halos 40% ng demonyong yon? At ang iba ay nandoon kay Marshall. Ano sinabi mo? Sabi na nga ba? At hindi ka makakalayo ng gusto sa kabaong na pinaglibingan sa iyong demonyo ka. Hanggat nandito sa mundo ang kabaong na yon, hindi ka tuluyang makakalaya. Alam mo naman pala eh. Pero parang gusto mo matapos na talaga ang buhay mo. Ha? Pagmasdan mo ako! Mabutit ipinakita mo ng totoo mong anyo. Napakapangit mong demonyo. Kasing pangit ng ugali mo ang itsura mo. Ngayong nandito ka na, sisiguraduhin kong matatapos ang kasamaan mo. Hindi mo ako matatalo, matanda ka. Eto, saluhin mo ang mga kampon ko! Diyos ko, hindi ako makagalaw. May mga itim na parang usok na lumabas sa katawan niya. At ngayon ay nakapulupot sa akin. Paigpit ng paigpit. Napakaingay mo! Pupukutan na kita ang ulo! Napakaingay mo, matanda ka. Ngayong putol na ang ulo mo. Hindi ka na makapagsasalita pa. Wala nang ahadlang sa'kin. Wala na!
Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Kanina pa ako hindi mapakali. Pakiramdam ko, ilang saglit lang akong maidlip. Hindi na ako magigising. Kahit paanong kasamaan ang gawin ko, hindi na ako nakakaramdam ng kahit na anong lungkot at takot dahil sa demonyong yun. Unti-unti na yatang nawawala ang katinuan ko. Ang pagiging tao ko. Tama si Miriam. Kailangan tapusin na lahat ang kahibangang to. Gusto ko nang bumalik sa dati. May konsensya at may takot sa Diyos. Nariyan na yata sila. Pinalitan ko na ang password ng door lock. Ayoko nang may iba pang mabiktima ang demonyo sa kabaong kung bigla na lang may pumasok sa bahay ko nang walang pasabi. Uncle Tommy? Nasaan si Miriam? At si Aling Adele? Kasunod ko lang sila. Baka mamaya narito na mga yon. Ha? Bakit? Alam ko kasi... Wala akong nararamdaman kahit na anong masamang enerhiya kay Uncle Tommy ngayon. Hindi katulad ng isang araw at... Uncle Tommy? Ano yung likidong itinapo mo sa akin? Ha? Anong amoy yan? Bakit parang umiikot ang paningin ko? Ang bigat ng mga talukap ng mga mata ko at bigla akong inantok. Matulog ka muna, Marshall, ha? Mamaya lang, matatapos ng lahat. Matatapos ka na, Marshall, ha? Anong nangyari sa akin? Bakit bigla na lang akong nakatulog at... Teka, asan ako? Bakit ang dilim? Bakit nakatali ang mga paa at kamay ko? Si Uncle Tommy. Ikinulong niya ako dito sa loob ng kabaong. Ikinulong niya ako. Siguradong nasa bahay pa kami at kasama ko pa siya. Naririnig ko pa ang boses niya. Magwawala ako para malaman niyang gising na ako. Napakasama niya talaga. Napakasama niya. Hoy! Gising ka na pala. Akalain mo, epektibo pala yung likidong ito eh. Ito talaga yung likidong gustong-gusto ko eh, ha? Makakatulog ang sino mang may nakasabing masamang espiritu. Ang totoong plano, pagtulog na si Marshall, kukunin ni Aling Adele ang masamang espiritu sa katawan niya at ikukulong ulit sa kabaong. Pero ngayon, ikaw ang mababaon sa lupa, Marshall, kasama ng mga nalalaman mo. At ako, siyempre, ako nagtagumpay. Mapapasakin lahat ng pinaghirapan mo at yung mga magulang mo, sa akin na lahat. Napakasama mo talaga! Napakasama mo! Oo, no, Marshall. Mahirap kung may mas masamang tao sa'yo. Ang lalaki yun ay nakipagkasundo sa akin para pabagsakin ka. Kaya paalam na sa'yo, ikaw malilibing kasama ng kabaong na ito. Kapag namatay ka, Marshall, akin na ang kaluluwa mo. Akin na! Hoy, Marshall! Nandito na yung mga taong inupa ako para maglibing sa kabaong mo. Paalam na sa'yo, ha? Magkita na lang tayo sa impyerno. Sige, mga bata! Dalhin nyo na to sa dagat. Itapon nyo sa gitna ng dagat. Doon sa pinakamalalim na bahagi ng dagat, ha? Huwag niyong gawin sa akin to! Sige! Mga hayop kayo! Dalhin nyo! Pakawalan niyo ako dito! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.